Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse para rin na sa Pahayag, chapter 20, verse 1 to 7. Sinasabi dito na, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at kinapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y hinahagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, saka isinara at tinatakan ang pangpinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya para sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay palalayain siya sa loob ng malaking panahon, at nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng katapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, nitong manggapnan ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din sa pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lupos na pinagpala ang mga nakasama ng unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila ay magiging pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas at mula sa kanyang pagkakabilanggo. Naniniwala tayo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang kanyang pagbabalik mula sa langit ay magiging personal, nakakita at maluwalhati. Isang pinagpalang pag-asa na dapat nating patuloy na bantayan at ipanalangin. Bago niya itatag ang kanyang kaharian sa lupa, darating si Jesus upang sa kanyang simbahan, isang kaganapan na karaniwang tinutukoy bilang sa pagdagit. Sa panahong iyon, ang mga patay kay Kristo ay bubuhayin, at ang mga buhay na Kristiyano ay aagawin upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama niya magpakailanman. Sa muling pagkabuhay na ito, ang mga namatay kay Kristo ay magkakaroon ng kanilang tinubos na kaluluwa at espiritu na magkakaisa sa isang katawan na katulad ng niluwalhating katawan ni Kristo. Ang mga Kristiyanong nabubuhay sa panahon ng kaganapang ito ay hindi mamamatay, ngunit mababago upang maging katulad ni Kristo. Ang pag-asa na ito ay isang pagganyak para sa banal na pamumuhay, pati na rin sa isang mapagkukunan ng kaginhawaan. Walang taong nakakaalam ng araw o oras kung kailan ito magaganap. Ang kaharian ng Diyos ay parehong kasalukuyan at hinaharap. Isang kasalukuyang katotohanan at isang hinaharap na pag-asa. Dumating ito o pinasinayaan kasama ang pagkakatawang tao ni Jesus. Ngunit hinihintay natin na ang kaharian ay dadahilin sa kabuuan o katuparan nito kapag dumating si Jesus sa pangalawang pagkakataon. Samantala, nabubuhay tayo ngunit hindi pa o sa pagitan ng mga panahon, at ito ay maaaring maging isang panahon ng pag-igting kay Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay pumasok sa makasalanang mundong ito, at tayo ay namumuhay bilang mga tao ng kaharian, ngunit si Satanas ay kumikilos pa rin. Dapat nating turuan ang ating mga anak kung paano mamuhay ng ayon sa kanyang salita. Habang natututo tayo mula sa salita ng Diyos, dapat nating ipasa ang kaalamang iyon sa ating mga anak. Dapat nating ituro sa kanila ang mga hangganan ng mga utos ng Diyos, habang ipinapakita rin sa kanila ang kalayaang mamuhay sa ilalim ng kanyang salita. Dapat nating ituro sa kanila ang mga kahihinatnan ng kasalanan, habang ipinapakita rin sa kanila ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Nakatuon si Jesus sa pagtuturo sa kanyang mga alagad. May kapangyarihan si Jesus na magpagaling ng may sakit, magpagaling ng bulag, lumakad sa tubig, at bumuhay ng mga patay. Kaya kung mayroon mang sinumang may aktwal na kapangyarihan na talagang piliin ang mga tao na makinig sa kanya, si Jesus ang tao.
Kahit nung panahon na malapit ng arestuhin si Jesus at si Pedro, ang kanyang apostol ay nagpasya na gumamit ng tabak upang putulin ang tainga ng isa sa mga ahente ng mga nag-aaresto. Pinagaling ni Jesus ang tainga ng taong yon at pinagsabihan si Pedro. Sinabi niya kay Pedro na anumang oras ay maaari siyang magdala ng mga hukbo ng mga anghel upang protektahan siya. Ngunit bakit hindi niya ginawa? Nauunawaan ni Jesus na ang isang pangunahing katotohanan na dapat tandaan ng mga magulang ang pagpilit sa mga tao na gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin ay hindi isang mahusay na kasanayan sa pamumuno o taktika. Ito ay walang katapusan na mas mahusay na magturo at kumbinsihin ang isang tao ng walang makatuwirang pagdududa kung bakit ang paggawa ng mga bagay ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Pontian Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.